Mga kaarangkada, inyo pong nakikita ang live feed mula sa MMDA Metro Base as of 5:36 ngayong hapon. Yan po ang EDSA Show. Sa southbound lane, makikita nyo po sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Yan po ay pag Guadalupe, Makati at Pasay City. At sa northbound naman, yung kanang bahagi ng inyong screen. Yan po ay Pasantolan, Cubao at Quezon Avenue. Parehas pong moderate ang traffic situation, lalo na sa mga galing sa Shaw Underpass. May 18, 2026, Lunes. Uusad na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Islenta at sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Naomi Tiburcio. At ito ang Arangkada Balita! Senado nag-convene bilang impeachment court sa gagawing paglilitis sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Matinding pagbabantay sa gagawing impeachment trial, pangungunahan ng isang human rights group. Senador Jinggoy Estrada, isa sa mga pinakakasuhan ng DOJ sa Ombudsman, kaugnay sa manumalyang flood control project. Malacanang, iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong Miyerkules. Presyo ng diesel at gasolina, tataas bukas. At higit kumulang 1,000 runners at bikers na kilahok sa anti-bullying fun run sa Pasig. Walang naging problema sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Wala ring nangyaring kudeta sa liderato. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela. Ninya, tuluyan na nga nakapag-convene ang Senado bilang impeachment court mag-aalas 3:30 ng hapon kanina. Dito na nga nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer, habang kasunod naman ng mga senator judges. Pagkatapos nito ay ang pag-uutos na mag-issue ng writ of summons o pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte, kung saan kailangan niyang sumagot sa loob ng 10 non-extendable calendar days. At pagkatapos naman ito ay ang pagsagot naman ng prosekusyon sa loob ng 5 non-extendable calendar days bago ang paggulong ng trial proper. Matapos ang maikling pagkukonvene, muli namang nagbalik sesyon ang Senado kung saan isinaayos ang committee chairmanships. Nananatili nga bilang chairman ng Committee on Culture and the Arts si Senator Loren Legarda, si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Ways and Means, Senator Bongo para sa Committee on Health, Senator Joel Villanueva para sa Higher and Technical Education, Senator Jinggoy Estrada para sa Committee on National Defense, Senator Bongo para sa Commission on Sports, Senator Pia Cayetano para sa Sustainable Development Goals, si Senator Loren Legarda naman para sa Basic Education, Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Public Services, Senator Robin Padilla on Committee para sa Public Info and Mass Media, pati na rin sa Committee on Cultural Communities. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang chairman ng Committee on Games and Amusements at si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Energy. Ninya, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan. Angela, kumusta naman ang mood sa Senado pagkatapos ng nangyaring kaguluhan last week? Ano ba to, business as usual or kahit papano? Parang very tense ang feeling dyan sa Senado. Do you feel that our senators are more united now considering hindi natuloy yung inaasahang pagpapalit ng liderato sa Senado? Tama ka niya, no? Mas okay na yung kumbaga, balance between the majority and the minority members ng Senado ngayong hapon. At kumbaga mas peaceful na at payapa na yung mood ngayon kumpara noong nakaraang linggo na lahat talaga tila laging may inaabangan araw-araw, no? At kanina nakita rin naman natin at nakapanayam natin yung ibang senador at kanilang sinabi na whether on minority or majority side, prioridad nila yung pagpupush through ng impeachment court dahil nga again, marami ang nakatutok dito at talagang sinusubaybayan ito ng mga Pilipino. Ninya? Oo, so Angela, yung susunod na kabanata dyan ay yung 10 working days na binibigay kay VP Sara na sagutin, no? Pero kasama ba dyan yung weekend para hindi lang magulo, no?
Tama niya, kasama dyan yung sinasabing weekend, your calendar days na sinasabi. No? Ito yung kinlaro nga kanina ni Senator Tito Soto doon nga sa plenary or sa impeachment court nung sila ay pinag-uusapan nila yung schedule ng magiging impeachment court. At kung ang tansya natin nasa 10 to 5 or nasa 15 days ang total bago muling magkaroon ng trial dahil back and forth nga yung magiging sagutan between the defense and the prosecution. Ninya? All right, maraming salamat, Angela Babad. Iba't ibang boses sa mga progresibong grupo ang umalingaw-ngaw sa labas ng Senado. Panawagan ang sari-saring isyu pati na ang agarang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May umaaranggadang balita si Justine Ignacio live. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan? Naomi, tumila na ang ulan dito sa labas ng Senado pero gayon pa man hindi ito naging balakid para sa mga rallyista kanina para hindi ihayag ang kanilang panawagan sa mga senador. Pasado alas 10:30 nitong umaga nang sumugod ang grupong Power for People Coalition sa labas ng Senado. Pero ang panawagan ng grupo, usaping kuryente. Pababain ang presyo ng kuryente. Ang labor leader na si Calio de Guzman, sinabing kailangan paragutin lahat ng senador. Ang layo namin dito ay kundinahin ang ginagawa ng mga politiko na mas inuuna ang pag-aagawan sa kapangyarihan kaysa sa tugunin ang pangailangan ng mamayang hirap na ngayon dahil nakalubog. Bukod sa kanila, kumilos din sa labas ng Senado ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates para ipanawagan ang hustisya para sa biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Kahit bumuhos ang ulan kaninang alas 2 ng hapon, hindi ito alintana ng grupong Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement. Nagpupuyos sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Nakaraan pumunta kami dito, hindi namin sinabi. Ngayon sinabi namin sa tayo dahil nang umupo sa nagkagulo ang Senado. Sabay-sabay ding nagmarcha ang grupong Makabayan sa labas ng Senado. Naniniwala ang grupo na dapat nang makonvict si Vice President Sara Duterte. Naomi, sa mga oras na ito, tahimik na ulit dito sa labas ng Senado. Natapos na yung mga programa ng mga rallies na nagsagawa ng kilos protesta. Ayon sa NCRPO, hindi bababa sa 900 mga pulis ang nakadeploy dito sa labas para matiyak ang seguridad sa lugar. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Justine Ignacio. Binueltahan ng Office of the Solicitor General ang legal maneuver ni Senator Bato de la Rosa. Pinasusuko na rin siya ng Makabayan Block sa ICC. May umaarangkadang balita, si Mari Ocampo. Nabulabog ang Senado sa paglitaw ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Kasabay rin ito ang pag-unseal ng International Criminal Court sa kanyang arrest warrant. Ang sumunod na eksena, naglahong parang bula ang senador. Sumunod ang ilang kontrobersyal na akbang. Naghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order sa Korte Suprema. Walang inilabas na TRO ang korte pero pinagkokomento ang gobyerno. Matigas ang naging sagot ng Office of the Solicitor General. Dapat ibasura dahil walang legal na batayan ang hiling ng senador. Nilinaw ng OSG na hindi kailangan ng local warrant mula sa Korte ng Pilipinas para magkabisa at maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, kinumpirma ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pagpupulungan nila kasama ang legal team ng senador ang komento ng Solgen. Kanina, naghain ng resolusyon ng Makabayan Block para sa pagsuko ng senador sa ICC. Nakalagay din po, klaro, sa konstitusyon, sa rules ng Senado, no, na kapag beyond 6 years ang kaso ng isang individual, wala na pong immunities dyan. Ang klaro po, ang crimes against humanity, no, krimen laban sa sangkatauhan na hinaharap ngayon ni Senator Bato, ito po ay reclusion perpetua, 40 years. Bukod sa mga mambabatas, 5 senador na rin ang naghain ng resolusyon na humihiling sa kanya na kusa ng sumuko sa ICC. Hindi rin maaari na yung institusyon mismo ng Senado ay kakanlong sa kanya.
Kaya dapat din managot yung mga senador na umakto na parang barkada sila na pinrotektahan ang isang nagkasala sa halip na i-turn over based on a valid international warrant. Ipinaabot naman ng Akbayan Youth sa kalsada ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ngayong Lunes ang kanilang protesta. Kabi-kabilang wanted posters na may larawan ng ngayoy international fugitive na si De La Rosa ang ipinakalat bilang panawagan na sumuko na ang senador. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, dagdag pasakit para sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang pagtatago ni Bato. Nananawagan din ang grupo na makiisa sa tinatawag nilang People's Manhunt para sa senador. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Walang pag-atake na naganap sa Senado. Yan ang nilinaw ng Malacanang sa kabila ng naunang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng palasyo ang mga lumulutang na usapin tungkol sa pagkapalit ng liderato ng DILG. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. At sa lahat ng mga Pilipino, hindi Sinalungat ng palasyo ang mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa naganap na gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pag-atake na naganap. The Senate is under attack. Was under attack. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Ayon kay Castro, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaganapan sa Senado at sa pagtakas ni Senator Bato habang nakapaligid ang mga pulis sa bisinidad ng Senate compound. Kaya lumutang ang mga panawagang tanggalin sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla at palitan ni dating Senator Antonio Trillanes IV o former Interior Secretary Benhur Abalos. Pero ayon sa Malacanang, maayos at buo pa rin ang tiwala ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete sa ngayon. Magugulit ang nataon ng kaguluhan habang ipinapadala ang mga articles of impeachment sa Senado kung ang Gen Z ang tatanungin. On my personal view, parang very stage na mula nung sa Senate ko, no, yung pagpapalit ng leadership in timing with impeachment. So parang very well staged. Itinakas. Kasi sa sobrang dami niyang connection. I think itinakas siya. Because kasi parang imposible naman coincidence if may barilan na naganap doon sa part na yon na tapos biglang nawala si Bato na out of nowhere nawawala siya. Paliwanag naman ni James Monilla, legal assistant ng National Youth Commission, mas mulat na at nakatutok ang Gen Z sa mga kaganapan sa bansa, lalo na sa politika. Dahil ramdam din nila ang mga epekto nito sa bayan. Hindi po kasi natin ikakaila na talagang may isip ng mga tao, specifically the Gen Zs, na parang politically motivated. Unang-una ang paglipat ng liderato sa Senado at ang muling pagpasok ni Senator Bato de la Rosa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hinihikayat ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo ang ombudsman na suspindihin na rin ang mga responsable sa pagkawala sa Senado ni Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Attorney Domingo, kung pagbabasehan ang rule of law, dapat tinutugis na ng ombudsman ang ilang senador na dawit sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Tanging sa paraang ito lamang anya magiging maayos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin si Domingo na dapat magmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos na ipaaresto si Senator De La Rosa. Pursigihin na nila, may pending warrant of arrest kay Bato, nagtatago siya. At in the meantime, what I'm trying to find out is what yung ating, meron tayong presidential decree on 1829, which was passed January 16,
1981 on obstruction and apprehension of prosecution of criminal cases. Dapat kasuhan na ng ombudsman. After all, that is under his charter, no? Oo. Yung ombudsman ay may kapangyarihan under Republic Act number 6770 na wala yan. Hindi naman impeachable officers po yung mga senador. Dapat daw yung merong participation sa pag-aklas ni Bato at pagpunta niya, balik niya sa Senado that time at day, dapat patasan na po ng criminal cases against these people. Kabataan Party List Representative Rene Co. itinalaga bilang spokesperson ng House Prosecution Panel. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mahigpit na magbabantay ang isang human rights group sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilalim ng bagong Senate majority. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sinabi ni Attorney Anacleto Lacanilao III, convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, na mababa ang tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno ng Senado. Mahirap anyang pagkatiwalaan ang mga senador dahil sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang linggo sa Senado kung saan hinayaan nilang makaalis ang isang pugante. Sinabi rin ni Lacanilao na walang abilidad na mamuno ang kasalukuyang Senate leadership na tinawag niyang virtually DDS. Alam naman natin yung mayorya ngayon is virtually DDS. Talagang kakampi sila ni VP Sara. They don't want any trial. Gusto nila i-delay to o maglaho na to. Kaya every step of the way, binabantayan natin yung gagawin ng Senate. Kasi may mga threats na mag-motion to dismiss. Itinalaga na mababang kapulungan si Kabataan Party List Representative Rene Co. bilang isa sa mga magiging tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Kasunod ng pulong ng 11-member prosecution panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ay itinalaga bilang isa sa mga tagapagsalita ng grupo si Kabataan Party List Representative Rene Co. Malugot itong tinanggap ni Congresswoman Co. kasunod ng closed-door meeting ng mga House prosecutors sa Kamara. Aniya, kabilang sa mga tinalakay sa closed-door meeting ang mga hakbang at paghahanda ng prosecution panel kasama ang mga private prosecutors na tutulong sa gagawing pag-uusig sa kaso. Gate ni Co, hindi lamang siya ang magiging boses ng House Prosecution Panel dahil may iba pang miyembro ng mababang kapulungan ang makakasama niya na magsasalita para sa Kongreso. Yes po, this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson, and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya. Para kay Representative Co, hindi lamang impeachment ang dapat malaman ng bawat Pilipino, kundi maipaliwanag lalo na sa mga kabataan kung bakit humahantong sa impeachment. Pinag-aralan natin yung articles of impeachment, tuloy-tuloy yung konsultasyon natin sa mga kabataan, ano bang gusto nilang makita sa proseso na ito, paano ba gusto nila yung mga panawagan nila para sa pagpopondo ng serbisyo, mareresolba dito sa nakikita nating paglilitis, paano ba hinandle ng OVP and ng Secretary of Department of Education yung confidential and intelligence funds. Nagtapos si Co bilang cum laude sa UP Diliman at pumasa sa bar exam nito lamang 2023 at naging aktibo rin sa pagtataguyod sa karapatan ng mga kabataan. Hindi lang po ito impeachment, pero paano ba natin lahat sasalihin yung mga iba't ibang proseso para magkaroon ng mga proseso para ang pondo ng taong bayan na pupunta sa serbisyo, sa benepisyo, sa edukasyon, sa kalusugan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Samantala, kumustahin natin ang opinyon ng Kamara kaugnay sa mga nangyari ngayon sa Senado at mga plano ng mababang kapulungan ng Kongreso. Makakausap natin si Iloilo
1st District Representative Janet Garin. Magandang gabi po, Congresswoman Garin, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi rin sa iyo, Ninya, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Congresswoman Garin, ang dami pong nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang reaksyon ninyo na nanatili si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Well, ang mga bagay na yan ay desisyon ng Senado. So yan ay nirerespeto natin. The Senate has their own reasons for selecting a Senate President. O yun nga, sa mga nangyayari, tila hindi pa ganoon ka-establish yung liderato ng Senado. And ang panalangin lang natin ay sana hindi maapektuhan ang ating trabaho. Kakibat na dyan yung mga batas na kailangan namin ipasa. At of course, nakita naman natin kanina, they convened as an impeachment court at dapat nga mag-proceed na ito sa impeachment trial. Not because we're siding with any of the camps, but most specifically because trabaho natin yan at obligasyon natin yan sa sambayan ng Pilipino. Are you confident po na magiging politically neutral ang Senado dahil may mga nagsasabi naman na mas Duterte-friendly raw ang majority, Congresswoman Garin? Well, that's a challenge that the Senate President, Senator Alan Cayetano, has to hurdle. Kaakibat ng kanyang posisyon at ng kanyang katungkulan na hinahawakan ngayon ay maipakita yung kanyang neutrality o yung kanyang being impartial in presiding over an impeachment court. Congresswoman Sinayomi po ito, kanina po ay nagsalita na po yung palasyo at sinabi po nila na the Senate was not under attack. Sa inyo pong pananaw, at any point in time, was the Senate under attack? Sa nakita ko sa mga balita, and nakita ko anong nagla-live at nagulat yung lahat-lahat, klarong-klaro po na hindi sila under attack. However, sa pananaw ko lang, sa personal ko na pananaw, matatawag nating nagkaroon ng maraming mga fake information at nagresulta nga sa pagkakuryente ng ating mga kasamahan sa legislatura. Napanood niyo po ang mga nangyari sa Senado, sabi niyo nga po, at kasabay niyo kami sa mga nagulat doon sa mga pangyayari last week. Ano naman po ang masasabi niyo dyan? Does it, in any way undermine tuloy ngayon yung credibility ng Senado? Dahil kanina nga sa mga balita, nakita naman natin yung reaksyon ng iba na feeling nila medyo nawala ng tiwala ang publiko sa Senado ngayon pagkatapos makatakas or makaalis sa Senado ni Senator Bato at ngayon ay no-show siya nang mag-convene ang Senate Impeachment Court. Well, nagsalita naman si Senator Bato, nakita natin sa kanyang interview, paano nangyari yung mga ganoong kaganapan. Pero ngayon, dito naman tayo sa usaping, why did this happen to Senate? Bakit nagkaroon ng mga pagpapaputok, na hindi lang isa, kundi 35 or 37 shots. But prior to that, patuloy kasi na may mga nagsasabi na, ito iaatake ang Senado. Now, it brings us to the fact that the public has to know. Kaya napaka-importante kung sino man yung nagpakalat ng mga maling impormasyon na huhulihin si Senator Bato. Narinig natin yon sa mga ilang pronouncements. At yun nga, yung mga sinabihang 4 na mga senador na kailangan nga nilang lumaban kasi ila-lockdown at nasa peligro yung kanilang buhay. Of course, they would know who informed them of such information. So napaka-importante at napakahalaga na matumbok yan. Kasi yung mga naging source ng fake information or fake news ay nagresulta sa pagkakuryente ng ilang opisyal ng ating national government. At hindi na dapat yan maulit, Kasi nga naging trend ang fake news. Parang yun yung mga legitimate information and even legitimate media practitioners are being drowned by fake trolls and fake bloggers. Kaya nga itong problema to, maski sa kalusugan, ang daming nabibiktima nito. Ngayon nga nagpaputok, paano kung may nasaktan? Babalik tayo dahil lang dun sa mga peking balita na ipinakalat. Congresswoman, nabanggit niyo na din po si Senator Bato. May epekto po ba sa impeachment itong kanyang pagiging MIA? Well, oo, kasi napakahirap bumoto kung wala ka doon sa lahat ng mga pagbinig. And of course, if the Senate convenes as an impeachment court,
medyo mahirap no kapag i-allow ang virtual voting or virtual decisions kasi iba pa rin kapag nakikita mo yung mga testigo at yung mga akusado base doon sa kanilang body language no sa pagsagot ng mga katanungan. You can identify false witnesses, you can also identify false testimonies, and you can identify whether masyadong defensive yung inaakusahan. Kaya napaka-importante na yung mga bagay-bagay na ito should be face-to-face. No? So may epekto in terms of the representation of Senator Bato, tsaka andyan din yung kanyang mga legal battles na kinakaharap. No? So medyo may epekto yan sa sarili niyang desisyon. But for the other members of Senate, I believe they will act according to what is the truth based on the information and the testimonies that they will be accepting. And moreover, medyo iba kasi ang panahon ngayon, nakabantay ang taong bayan. At sabi nyo nga, no, medyo mahirap yung posisyon ngayon na MIA si Senator Bato at yung may move kasi na payagan siyang makaboto kahit virtually. So kung ganito nga ganun ka-importante kahit isang boto ngayon, as you can see very thin yung line between majority and minority, and of course you yourself numbers. It's a numbers game at the end of the day. Yung Magic 16 po na sinasabi na super majority for the conviction of the VP, do you think this will ever happen? Or is it something na mahirap nang mangyari po? Well, napakaaga pa para husgahan natin ang ating mga senador. No? I believe that all of them will be very conscious about the people listening to what will be presented, what will be the answers, and what will be the evidences. Kaya nga napaka-importante na nag-proceed na bilang impeachment court ang Senado. At ngayon, everybody is looking forward to the presentation of evidences and witnesses. From there, syempre makikita natin kung ano yung mga dapat buksan na hindi namin kayang mabuksan at yung mga digging deeper into other evidences kasi minsan may mga nagsasabi kagaya si Senator Trillanes, he was saying this is just the tip of the iceberg. So kailangan nating makita yan kung totoo ba hindi. Kapag naging totoo that it is only the tip of the iceberg, napakahirap ng isang senador para i-acquit yung akusado. Pero pag naipakita naman na walang basehan, kaya napaka-importante yung appearance, of course, ng Vice President so that questions will be answered and the further evidences, if presented, will be refuted. All right, maraming salamat po, Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Salamat po. Maraming salamat niya. Dagdag ko lang sa Kongreso, ang daming nakiusap na mag-secret balloting. No, hindi pwede yan kasi dapat panindigan mo yung boto. Yung iba naman, pwede bang Zoom, no? Pwede bang virtual voting kasi hindi sila nakikita ng mga naghihiring. Hindi rin inalaw. Because it's a very important vote at dapat buong-buo ka doon sa decision mo. Kaya hindi namin inalaw ang virtual voting, hindi rin namin inalaw yung secret balloting. All right. Maraming salamat, Congresswoman Janet Garin. Maraming salamat. Blessed Monday. Tinututulan pa rin ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tawaging pugante ang senador dahil sa ginagawa niyang pagtatago ngayon. Giit din niya, wala siyang ideya kung nasaan si de la Rosa ngayon. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Not in accordance with the respect. Tahasang sinagot ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na hindi pugante ang kanyang kliyente at giit pa rin nila na hindi nagtatago sa batas ang senador. Matapos nga umiskapo noong nakaraang linggo sa Senado, hindi na nagpakita si Bato kahit na anino pa nito. And kami, ang lagi namin ididiin ay hindi po pwedeng maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant at wala namang local charge sa kanya. Ang kanyang mga abogado, wala rin daw ideya sa kung saan siya nagtatago hanggang ngayon. Wala po. That is very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga we did not know when he was coming in and we did not know that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategist si Bato at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang na estratehiya. Last Friday,
Kinontra rin ng kampo ng senador ang tungkol sa Section 17 ng Republic Act 9851 na iginigiit ng maraming law expert na nilalabag ng senador. At malinaw na malinaw po doon na wala pong intensyon yung legislatura noon na ipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Lilinawin ko po, ang malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para litisin dito. Dagdag pa ni Bondok, questionable rin ang paglalagay ng Department of Justice kay Senator Bato sa lookout bulletin order at hindi agad makakalabas ng bansa. Yeah, but this is based on what law? I respectfully ask them, based on what law? Is there a whole departure order? Because that has been settled in many cases, in the Arroyo cases, kung sino lang ang pwedeng mag-issue ng whole departure order. Diba? I think that was Arroyo versus Dilip. So, you cannot impair the right to travel without a whole departure order issued by the proper court. Sa session naman kanina, nabanggit ni Senator Robin Padilla na nagtatago si Senator Bato dahil umano sa kidnapping. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Humingi po tayo ngayon ng pananaw mula sa isang legal expert sa nangyari ngayon sa Senado. Makakausap po natin si Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Chu. Magandang gabi, Ninya. Attorney Chu, una gusto ko lang muna tanungin sa iyo. Nakita natin kanina yung nangyari sa Senado kung saan sinuot ng mga senador itong mga robes and it looked very solemn. Ano po ang masasabi niyo diyan? Ito po ba ay parang masasabi niyo sa mga kritiko costume change lang 'yan. Pero deep inside meron pa rin mga nangingibabaw na political alliances. You can say both kasi yung pagpapalit ng robe, pagsusuot ng robe does signal that they are acting in a different capacity. So kung maisip natin napaka-heated ng discussion for policy dito sa legislative work nila, as senator judges, they do have a different oath, still this consistent with their constitutional duties. But now, to look at the evidence impartially, and also to look out for the interest of the public, which is the point of impeachment. So there is some solemnity to it. I understand na laging nandiyan ang politika at ang kanilang alliances at partisanship. Pero for the longest time, parang may institutional din na epekto yung impeachment because they act in a different capacity. Pero nakikita nga natin throughout the years and lalong-lalo na in this impeachment na na-erode yung norms. So I also wouldn't put it past them na maging partisan. At may mga ugong-unggo nga bago mag-convene ito nga Senado kanina na magkakaroon ng palitan sa Senate leadership. Pero hindi po ito nangyari. Masasabi niyo ba na mas stable pala ang Senado ngayon compared to what most people thought it was? And now, kahit papano, nagpapakita sila na kaya nilang gawin yung kanilang tungkulin para sa bayan. I wouldn't say so. I think it's still a very volatile situation. I think tomorrow or the next few days, it can still happen na merong challenge to the leadership. In fact, nakita natin kanina na hindi natuloy ang pagboto doon sa majority leader, right? Si acting majority leader pa rin si Senator Villanueva. So I think there is still something at play in the background. Oo, ayun nga, kasi nga dinala nga itong articles of impeachment sa Committee on Rules na siyang pinangungunahan, tama po ba, ni Senator Joel Villanueva? That's right. Ano po ang masasabi niyo dyan? Yes, kasi ang Committee on Rules ang isa sa mga pinakamakapangyarihan na komite in any legislative body, in particular in the Senate, kasi siya yung nagde-determine ng maraming bagay tungkol sa procedure, also kung saan pupunta ang ganitong report, sinong komite ang mag-handle. And it could be the same here in impeachment. So kasi nakikita naman natin in the daily sessions, ang majority leader ang nagde-direct ng flow. That's different in the trial,
Pero the Committee on Rules also controls the making of the drafting of the rules of impeachment, which eventually will be approved by the entire body. So it's a very critical position. Kine-question po ni Minority Leader Senator Tito Sotto ang komposisyon ng Committee on Rules. Tingin niyo daw po ba dapat muna pagbotohan ang mga miyembro nito? Yes, kasi yung Committee on Rules, not only for impeachment, but for their legislative duties, kasi naka-proportional representation yan. No? Kaya importante kanina nagbilangan sila kung sino ang nasa majority at sino ang nasa minority, kasi dapat parang yung composition ng Committee on Rules parang naka-proportion sa kung gaano kadami yung kampo. Opo. Sa tingin niyo po ba magiging mabilis ang pag-usad ng paglilitis o haharapin agad ng prosecution team itong procedural delays sa Senado? It looks like ready na ang prosecution to proceed. And in fact, they've had, kasi yung articles of impeachment naman this time is not radically different from the articles of impeachment in 2024, 2025. So matagal na din silang handa based on the evidence. No? So we can see if talagang sincere itong pronouncements ng leadership this time na once the 10 and 5-day periods are exhausted, tuloy-tuloy na ang pag-proceed nitong impeachment trial. Alright, maraming salamat, Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law. Thank you. Balitang showbiz muna tayo. Alamin na natin ang latest and hottest showbiz news mula kay Jaiho. Hi, Jai! Hello, Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Kinamusta natin ang ultimate star na si Jeneline Mercado sa kanyang bagong album at mga plano niya with her husband Dennis Trillo. At dahil uso nga ngayon ang collab, ang tanong, game ba siyang gumawa ng proyekto sa ibang network? Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Nakapanayam natin ang ultimate star na si Jeneline Mercado at agad tayong humingi ng update sa kanyang album Under Star Music ng ABS-CBN. Happy ako na gagawa ko ng music, Under Star Music, at excited ako na i-release ang isang buong album. Noong nagsisimula si Jeneline Mercado sa industriya, pumatok ang kanta nitong Kahit Sandali. Sa paparating niya na album, bibigyan kaya nito ng bagong rendition or flavor para sa kanyang mga fans. Hindi ko siya ni-remake, walang ganon. Pero gumawa kami ng parang ganon yung tema. Samantala, matagumpay na nagtapos ang teleserye nila ng asawang si Dennis Trillo, ang Sanggang Dikit. At agad naman nating tinanong si Jeneline kung may dapat pang abangan ulit na teleserye siyang gagawin. Sa ngayon, hindi pa siya pwedeng sabihin. Bilang matagal na sa industriya, may say na nga ba si Jeneline sa mga proyektong kanyang tinatanggap? Pwedeng mag-suggest, pero syempre, desisyon pa rin ng network kung ano yung gusto talaga nilang ipagawa sa akin. Samantala, sa nauusong collab ng mga networks ngayon, if given a chance, bukod sa recording, ang tanong, game kaya si Jeneline na gumawa ng project sa Kapamilya Network? Why not? Oo naman, syempre gusto ko rin makasama yung mga kapamilya, diba? Lalo na ngayon, parang nasa isang network na rin tayo at magkakasundo na lahat. Matatandaan, isa sa OG si Jeneline Mercado sa mga artistang nagsimula sa reality competition on TV. Ano kaya ang maipapayo niya sa mga artistang nagmumula din sa mga reality shows? Huwag silang matakot mag-explore. Yung craft nila talagang kailangan inaaral pa rin kahit na magaling na dito sa craft na ito. Kailangan, 'di ba? Palaging may bago. Lagi silang mag-update. Importante yung pakikisama sa mga tao. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Naomi and Nina. Maraming salamat, Jai! Salamat! Thanks, Jai. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
Kaugnay ng pag-alis sa Senado ng tinaguriang pugante na si Senator Bato de la Rosa, makakausap natin si former PNP Chief at ngayoy MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, at welcome back po dito sa Arangkada Balita. Good afternoon, ma'am. Good afternoon din sa inyong mga tagapakinig. Okay, General, unahin ko na lang, nag-viral kasi yung Facebook post mo kung saan may nahuli kayong kamukha ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero seryosong usapan po, paano ba natin huhulihin ang isang katulad ni Senator Bato? Well, alam nyo, yun, light-hearted post lang naman yun. At konting light-hearted moment lang naman sa mga kaibigan ko, sa mga sumusunod sa akin sa Facebook. Pero, you know, yung tanong naman kung paano hulihin ang si Senator Bato, well, that's kaya ng PNP yan. Kaya ng NBI yan. They have more than enough resources to do their job. They just have to focus on it and they have just to replan it and do it more effectively next time. Okay, naniniwala po ba kayo na valid ang arrest warrant ng ICI kay Senator Bato at gaano kahalaga na maaresto na siya sa lalong madaling panahon? Regarding po sa validity ng warrant, I don't think that there's any question about that kasi parehong warrant ho yan nung ginamit kay former President Duterte. And until now, walang kahit na isang korte ang nagsasabi na invalid ang warrant na yun. So I think this is a valid warrant. Okay? On the question kung gaano kahalaga na ma-implement yan, I think tandaan natin, yan ay mga obligasyon natin sa mga international treaties. Okay? Yan ay mga bagay-bagay na dala ang hindi lang yan isang papel na just a piece of paper. It has to mean something. And kaakibat niyan ang ating commitment sa international commitment natin sa mga bodies na kung saan tayo ay mga signatory. So I think depende na sa gobyerno natin ang pag-assess kung gaano ka-urgent yan at kung gaano kabilis na dapat ma-implement yan. At sabi nyo nga ay pag-implement lang po ito ng isang strict law enforcement operation. Sa pananaw nyo po bilang isang strategist, naging malaking security failure ba ang nangyari sa Senado kaya po siya nakapuslit? May mga bagay lang po siguro hindi nakita or may mga bagay lang po talaga siguro na hindi na nakontrol kaya hindi na i-serve ang warrant at nakaalis ang target ang subject ng warrant of arrest na yun. Pero hindi naman ibig sabihin na failure na talaga. Pero may mga dapat lang siguro i-adjust sa sunod. Okay, General Torre, marami sa publiko ngayon ang nagpapahayag ng panghihinayang na sana kayo pa rin daw ang PNP chief na kung under ninyo itong nangyari na to ay hindi makakatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Hinahanap daw nila yung Torre style kumpara raw sa pamamalakad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po ang reaksyon ninyo sa ganitong sentimento ng iba sa publiko? Ako ay nagpapasalamat sa kanilang tiwala at suporta sa aking kakayahan. Pero sa ngayon naman po, I think marami naman ho dyan ang kaya rin namang i-implement yan. Baka kailangan lang silang bigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang galing at mabigyan ng pagkakataon na i-see through ang trabaho na ito, i-implement ang trabaho na ito. Kung may unsolicited advice kayo ngayon kay Secretary John Vic, ano po yun? Hindi naman sa Secretary John Vic, I think he is more than competent to do this job. Ang sa akin lang naman is sa lahat ng mga involved dito na let's just think about the institutions. Hindi dapat tingnan na ito ay isang personal na bagay, personal vendetta. And at the very least na dapat tingnan ito, hindi ito isang revenge, kundi ito isang operation of law, institution na nakataya rito, processes ng bansa, processes ng international commitments natin. At dapat it should, the interest of the country should take precedence over the interest of anything. Alright, maraming salamat sa inyong panahon. GM Nicolas Torre III, magandang gabi po. Magandang gabi rin po, maraming salamat.
Balik kulungan ang isang lalaki matapos na maaresto sa bahay nito at mahulihan ng hinihinalang shabu sa Barangay Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Ang suspect napag-utusan lang daw na ihatid ang nakuhang droga kapalit ng pera. Yan ang maragkadang balita ni Lestor Aler. Ikaw ay naaresto sa alang pag-iingat o bibenta ng iligal na droga. Huli sa kinasang buy-bust operation sa 59 anyos na lalaking ito sa sarili niyang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Mag-aalauna ng hating gabi kahapon nang isagawa ng mga tauhan ng Payatas Bagong Silangan Police Station ang operasyon. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na sinasabing nagtitinda ang suspect sa bahay nito ng illegal na droga. Right after ng briefing namin, nag-dispatch na kaagad kami papunta dun sa sinasabing area kung saan nagbebenta ng illegal drugs itong ating suspect. Talagang discreetly, harapan ng bahay niya o mismo dun sa loob ng bahay niya, nagaganap yung transaction. Narecover sa suspect ang 25 gramo ng umano'y shabu na may halagang 170,000 pesos, buy-bust money at isang cellphone. Lumalabas naman sa records ng pulisya na dati nang nakulong ang suspect noong 2019 dahil sa illegal na droga at illegal gambling noong 2022. Depensa ng suspect na hindi sa kanya ang droga at ipinahatid lamang ito sa kanya. Nakakunin yung ano lang na yun, yakin. Kapalit na? Ano na po, bibigyan ako ng pera. Inaalam naman ng pulisya kung sino ang parokyano ng suspect at saan nanggagaling ang ibinebentang droga. Until now, iniimbestigahan pa rin po namin kung saan yung mga area of operations nitong nasabing suspect natin na ito at kung saan siya kumukuha ng mga ibinebenta niyang drugs. Muling maharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakilahok ang mahigit kumulang 1,000 runners at bikers sa katatapos lamang na anti-bullying fun run sa Pasig nitong weekend. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao. Nakilahok ang mahigit 1,000 runners, bikers at fitness enthusiasts sa ginanap na takbo at padyak laban sa bully sa Parklinks Estate sa Pasig nitong weekend. Pinangunahan ito ng The People's General Foundation kasama si dating Philippine National Police Chief at ngayong MMDA General Manager na si General Nicolas Torre III. Naunang rumatsada ang mga bikers bago sinundan ng mga runners para sa 10K, 5K, 3K at 500-meter dash na nilahukan ng mga bata at senior citizens. Kabilang sa mga sumabak sa takbuhan, ang 60 anyos na si Aida Silvestre mula Pandacan, Maynila. Tinapos ang 10K run bilang suporta sa kampanya kontra bullying. Para ma-exercise ang katawan ko lang, para lalo na makas ang katawan ko. At saka para pagsuporta kontra bully. Nakiisa rin sa aktibidad ang dating PNP spokesperson na si Police General Jean Fajardo. Gusto nating suportahan yung mga advokasya ni General Manager Yusek Nick Torre. Dahil alam natin marami tayong kakanasan pagdating sa mga bully, hindi lang sa mga eskwelahan, pati na rin doon sa mga working environment. Ayon kay General Torre, mahigit 20% ng mga estudyante edad 17 hanggang 24 ang nakararanas ng bullying at kabilang umano ang Pilipinas sa may mataas na kaso nito sa buong mundo. Kailangan na talagang baguhin because nakakasira na ating future yan. Samantala, wala namang direktang sagot si Torre kaugnay sa mga usapin sa Senado at sa mga nagva-viral sa social media. Sa halip, sinabi nitong nakatuon siya ngayon sa pagpapabilis ng daloy ng trapiko sa EDSA. Ito na ang ikalawang installment ng takbo at padyak laban sa bully, bike and fun run kung saan tumanggap ng medals at cash prizes ang mga nagwagi. Ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Naomi Tiburcio para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.